But uulitin ko lang ha, collaboration okay. Pero yung sunod-sunod kami sa inyo at hawak nyo kami sa liig, hindi pwede yun. Collaboration, our government needs collaboration. The three great branches of government, judiciary, executive, have to work together. Senate, House, we have to work together. But Yan. Alam mo, yan ang pinaka-importante. Hindi po pwedeng sunod-sunod kami sa inyo. Hiwa-hiwalay, executive, yan kay presidente, legislative, itong Senado, at saka Kamara, at saka judicial. Sa judicial, wala tayong masyadong problema. Of course, they are not perfect. Tao lang yung mga yan. May nakikita tayong konting killing, pero not as worst as sa executive. Ang problema po kasi sa executive, parang lumalabas po, hindi man lahat, marami sa mga secretary tuta, di ba? Especially yung mga abogado, they know. Alam nila yung kapalpak, alam nila yung mali, alam nila kung sino yung involved sa maleta, alam nila lahat, no? Pero sunod-sunuran. Ito pa masakit. Hindi lang executive, some of in the legislative, like the Kamara, yung mga congressman. Kita naman natin na walang sariling utak, patakbo. In short, sunod-sunuran. Yan po yung sinasabi ni Cayetano. Ito po, umamin na po tayong lahat. Umamin na po tayong lahat. Alam natin na pinaiikot tayo. Gusto ng executive, hawak niya lahat. Hindi nila mahawakan sa liig itong grupo na itong 13 senators. So tayo, lagi, uulitin ko, suportahan po natin. Huwag tayong bibitaw. Alam nyo, itong lagi kong sasabihin sa inyong lahat, ito po dapat ay hindi na usaping DDS. Ito po ay hindi na dapat usaping ikaw ba ay pinklawan. Ito pa ay usaping pula ka, makamarcos ka. Hindi po. Ito po ay usapin, gusto mo ba masolusyonan at mahanap yung magnanakaw sa maleta, yung magnanakaw sa ghost projects, magnanakaw sa flood control. Kung ikaw Pilipino, siguro naman kahit anong kulay mo, gusto mong mahanap kung sino yung mastermind. But definitely, nakita nyo naman, hindi naman kayo tanga mga Pilipino. Nakita nyo naman, palayo tayo doon sa flood control scandal nang umupo si Tito Soto. Palayo tayo doon sa ghost projects nung naupo si Lacson. Di po ba? So sana dito, wag na kung mabuti ba si Cayetano, kung mabuti ba si Jinggoy, kung mabuti ba si Cheese. Hindi na po yun ang usapan. Kung mabuti ba si Marcoleta, kung mabuti ba si Villanueva, kung mabuti ba sila. Ang tanong, ilalapit ba tayo doon sa pag-iimbestiga sa flood control? Mapupunta ba tayo doon sa mastermind? Ang tanong, kaya nga ako, di ba, binabanatan ko si Amy. Pero ngayon, magsama-sama po muna tayo. Ha? Ang importante sa atin, wag mapalitan yung batas. Sa tingin nyo ba, mapapalitan ng batas under Cayetano? Under dito sa senators, 13 brave senators? Etong usaping charter change pumapasok na. Ibalik nyo kay Tito Soto. Itaga nyo sa bato, mapapalitan ng batas. Pauusad yung charter change na yan. Because they will do everything para manatili sa kapangyarihan si Bongbong Marcos. And that is very dangerous. Kaya naman sinasabi ko sa inyo, hindi na po ito usaping ikaw ay DDS. Hindi na po ito usaping ikaw ay makapula. Ito po ay usapin na tayo bang mga Pilipino ay ibabalik nyo sa panunungkulang Marcos na 20 years na naman. Ganyan yung ginawa nung tatay niya. Itaga nyo, ganyan ang gagawin sa atin. Kaya nga tama yung sinabi ni Senate President Cayetano. They are the last defense. Magtulungan na po tayo. yung sasabihin mag-surrender or puppet SP ka, hindi ka tatanggalin pero kung ano sabihin namin, sumunod ka. Sorry, hindi ko style yon. Ayun, di ba sabi? Yung ikaw ay puppet Senate President. Sige, hindi ka tatanggalin, basta sunod. Hindi po. Hindi po ganyan si Cayetano. Cayetano is not Tito Soto. Gusto nyo makita isa pang puppet? Eto. Sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi niyo raw po natibag ang Senado. Bakit? Gusto ba namin tibagin yung Senado? Anong ginagawa nyo? Ba't pumasok kayo doon? Bakit mayroon kang driver? Hindi niya personal driver. Driver daw ng NBI. Pumasok doon. Ang dami pong video kumalat ha. Inaamit nung taga-NBI nakipagpalitan siya ng putok. Kalat na po sa media yan. Tapos, hindi po sa GSIS. Nandoon sila sa bandang opisina daw ni Loren. Kung hindi nyo pa napanood, i-search nyo na lang. Makikita nyo yan. NBI mismo nagsabi, video, nilabas po ng mainstream. Hindi po vloggers, baka sabihin ninyo, chinap-chap, hindi. Mainstream ang naglabas. So anong gusto nyo? Talagang titibagin nyo Senado. Gusto lang naming ipatupad yung batas, ano? Saka, it's not about Senator Alan Peter Cayetano, it's about the Senate and the judicial system. No? So,
Okay lang naman yun. Ano judicial? Ato sabi niya, gusto lang nilang ipatupad ang batas. Hindi po ba, sir, with all due respect that you are a lawyer, hindi po ba bawal yung driver sa loob ng Senado na may hawak na baril? With all due respect, sir, hindi po ba bawal yung NBI na nasa loob, malapit sa opisina ni Loren, may hawak na baril? Kaya ako'y nagtatanong lang, anong ipapatupad yung batas? Bawal po yan dyan, di ba? Tapos respect sa judicial. Anong nire-respeto nyo sa judicial? I mean, sabihin ko na nga sa inyong mga kain suka, hindi si Matibaga, kayong mga pinklawan, anong respeto nyo sa judicial? Binabypass nyo nga. Again, I dare you, magtanong kayo sa abogadong nag-iisip na hindi bias sa gobyerno. They know dapat lahat ng warrant, even yung warrant galing sa ICC, dumaan sa korte natin. Kami ba nagdi-disrespect sa judicial? O kayo? Hindi naman eh. May balak pa tayo tibagin Senado? Wala naman. That's an institution enshrined in the Constitution. We respect it. Well, good luck to him, no? He do it day by day. So tomorrow is another day for him. So good luck to Senator Alan Peter Cayetano. May laman. Good luck sa'yo. Good luck sa'yo. Ibig sabihin, another day or ano. Pero bukas, hindi natin sigurado. Kaya nga naman, again, uulit-ulitin ko, tayong mga nakakaunawa at hindi bias, we should protect these senators. Itinataya na po nila buhay nila dyan. Hindi man ako sang-ayon sa iba sa kanila, pero at least ngayon meron tayo. Kaya sinasabi ko ulit, kung ayaw nyong maupo habang buhay ang si Bongbong Marcos sa puder, dapat magkaisa na po tayo. Yan po ang gusto talaga nila. So today, we still insist na NBI daw po umatake sa Senado. Well, malinaw naman na yung kwento. Nangyari yung barilan doon sa GSIS. At nandun kayo. So, sabi ko nga, this is an ongoing investigation already of DOJ and Tingnan mo, sinungaling, di ba? Nangyari yung barilan sa, hindi nga sa loob, may video nga. Mainstream media pa. Inaamin nung isa, nakipagbarilan siya ron. Sumagot siya ng putok. Bakit? Nandun siya malapit sa opisina ni Loren. So, ibig mo sabihin, eto, hindi ko lang alam ha. Baka yung opisina ni Loren nasa GSIS. Ewan ko naman sa'yo, Loren, kung gano'n ang totoo. Ba't ka naman mag-uopisina sa GSIS? Di ba? Sino magsisinungaling? Si Matibag o yung video? Office of the Ombudsman will submit it. And yung mga video lumabas, nakita nyo naman Umamin naman na mismo si General Mao na siyang nagpaputok na una. Dr. May, hindi ba katakataka? Si ang bait-bait ni nawala yung angas niya ha? Di ba siga? Alam mo to parang siga-siga ito si si Matibag ngayon parang ang bait-bait, no? Playing the public ha? Di ba siga-siga to? Bakit NBI yung security na hiningi ng GSIS at hindi PNP? Hindi naman to security, di bang katakataka rin dahil kasama naman din sa law enforcement dyan Ando doon na kasi may presence na kami doon nung Monday, nag-coordinate doon. So they feel comfortable with the NBI siguro. I'm not saying na hindi sila comfortable with the PNP. Siguro at saka yung PNP are busy already in maintaining peace sa labas, di ba? Makita mo yung tanong? Hindi kalokohan yon. Yung sasabihin na, bakit ang tatawagin ng GSIS NBI? Kalokohan yun. Kasi first time nangyari na nagtawag ng protection ang GSIS. And first time din, ang tatawagan mo ng protection, NBI. Di ba? Ang ibig niya sabihin nito, sinasabi nitong si Matibag, kasi nandoon na kami nung Lunes. Anong ayun? Kung ando kay Lunes, di ba? Ibang araw naman nangyari. So, halatang-halata mo na brinaso lang tong GSIS. Ganyan lumalabas dyan. Na, kunwari, pinatawag kaya nandito kami. So, hindi naman, that's not something na unusual,